Magandang araw sa inyong lahat. Ang magiging topiko natin ngayong araw ay tungkol sa variety ng wika kung saan nasa asignatura itong komunikasyon at pananaliksik sa wika at kulturang Pilipino sa Filipino. Bago tayo pumunta sa talakayan, ay ang layunin sa topikong ito ay naiuugnay ang konseptong pangwika sa sariling kaalaman, pananaw at mga karanasan. Pwede nating i-integra ito sa UCSP at pwede rin sa siyensya. Bago tayo tumalakay sa topiko natin tungkol sa variety ng wika ay pumili muna kayo ng inyong kapareha at mag-isip ng mga salitang kadalasang naririnig ninyo sa inyong mga kaibigang bakla, sa mga paborito ninyong artista at yung mga salitang naririnig ninyo sa inyong mga bahay. Bibigyan ko lamang kayo ng 3 minuto upang matapos ang gawain ito. Ngayon ay tapos na ang inyong mga gawain. Kadalasan, naririnig natin sa ating mga kaibigang bakla ay una, tsaka, charot, Indiana Jones, Tommy Lee Jones, ibig sabihin, gutom. Indiana Jones, ibig sabihin, ininjan o hindi sinipon. Ikalawa ay ang mga salitang kadalasang naririnig ninyo sa inyong mga paboritong artista. Kadalasan, meron silang sariling kakayahan or sariling idiolik sa kanilang pagsasalita. Kung napapansin ninyo, si Chris Aquino ay merong sariling idiolik sa kanyang pagsasalita. Si Mark Logan ay meron ding sariling idiolik sa kanyang pagsasalita. At ikatlo ay ang mga salitang kadalasang naririnig natin sa ating tahanan o sa ating mga bahay. Okay, kadalasang naririnig natin ay mga salitang balbal. Tama. Mudra, podra, yosi, imbis na sigarilyo ay yosi. Maraming salamat sa partisipasyon ninyo. Ngayon ay meron akong ipapanood sa inyo na isang video kung saan ito ay tinalakay ng isang news anchor na si Karen Davila. Kasabay ng pag-usad ng panahon, nagbabago din ang wikang Filipino. May mga salitang nadadagdag, lalo pa nagpapaunlad ng ating wika. At ngayong buwan po ng wika, alamin natin ang mga pagbabagong yan sa Bandila Extra Evolusyon ng Wika. Filipino ang ating pambansang wika, pero bukod sa mga dialekto, iba't ibang henerasyon ng mga Pinoy, iba-iba rin ang salita. Sa mga Becky na shorty pa nag-outsing, go lang! I-showsing nyo na sa mga show ang nasa GC at juice nyo, be proud. Hindi naman make tusok-tusok to fish balls. Ano nakaka-upset? Wow! Repa Pips, buong malabs yung Jaguar. Pinali si Airmat at Airpods. Hello, Pose! Kamusta na, Pose Use? Ano nga ba ang nangyari sa wikang Filipino? Magkakaintindihan pa kaya tayo? Kinonsulta namin si Professor Roel Madula, isang eksperto sa ating wika. Isa sa mga kalikasan ng wika ay ito ay buhay. Kaya kapag patuloy itong ginagamit ng tao, ito ay matutuloy natin isang buhay ng wika. Ibig sabihin patuloy itong nagbabago, patuloy itong nanganganak. Ang tanong ng marami, ano nga ba ang pagkakaiba ng Tagalog sa Filipino? Yung salitang universidad, halimbawa, ito ay hindi Tagalog, pero ito ay Filipino. Kasi ang Tagalog ng universidad ay pamantasan. Pero itinutuloy na natin na bahagi ng wikang Filipino yung salitang universidad kasi inangkin na natin siya at inasimulan na natin siya sa ating wika. Ano ba yan? Shock naman ako dito eh. Sa pagdaan ng panahon, nagkaroon ng ebolusyon na ang wikang Filipino. Nauso ang mga kolokyal na salita, kagaya ng Jeprox, Kolehiyala, Jejimon at Bekimon. Ang tawag kasi natin sa Becky Lingo ay sociolect.
Ito ay wika na nililikha ng isang grupo ng mga tao na nabibilang maaaring batay sa kasarian, batay sa edad, o batay sa mga interes na pinagkakaabalahan. Bigyan mo ako ng mga words. Sword speak, 70s. Yung anda, halimbawa, para sa pera, yung atik, para sa kita. Ito ay mga bunga, no? Produkto ito nung sword speak na tinatawag. Wardja, ginagawang jaguar. Oo, Bomalabs. Bomalabs, malabo. Oo, ano pa? Dami nun ah. Yung Repa Pips. Repa Oo. Pips para sa pare. Oo. Tapos dinagdagan pa ng pips no, sa dulo, yung airmat, airpat para Oo. sa father at sa mother. Hindi naman nagpahuli ang bagong henerasyon ng mga Jejemon. Simula naman kasi ito sa, sa paggamit ng teknolohiya, yung paggamit ng cellphone, yung text lingo na tinatawag dito sa Jejelingo. Mas malikain nga lang kasi pinapahaba mo yung mga salita. Ginagamitan mo ng mga lowercase and uppercase letters. Ayon sa ekspertong si Ora Berta Abiera ng UP, depende sa gamit. May iba't ibang anyo rin ang wikang Filipino. Meron naman tayong siguro paraan ng pamimili ng salita sa iba't ibang konteksto at sa iba't ibang anyo ng ating pakikipagtalastasan. Iba yung pili natin ng mga salita, pagpasalita yung ating anyo. Pero pagpasulat, at depende pa rin sa anyo ng isusulat, kung pang-akademiko ba yan, pang balita ba yan, pang showbiz, mag-iiba at mag-iiba ang pili natin ng mga salita. O baka hindi nyo alam, ang salitang Becky na tulad ng Shugi ay nandito na ngayon sa UP Filipino Dictionary. Bukod sa Shugi, nasa diksyonaryo na rin ang mga salitang Jeprox, karir at chika. Ang tingin ko, yung tamang pagpapaunlad ay yung pagiging bukas sa pagtanggap sa kontribusyon talaga ng mga salita na ginagamit mula sa iba't ibang katutubong wika. Dahil nga sa buhay ang wikang Filipino, patuloy itong nagbabago sa mga darating pang henerasyon. Ito ay nakasalalay sa ating pagtanggap ng mga bagong salitang mauuso sa mga darating na panahon. Okay, dahil tapos na nating panoorin ang video, ano kaya sa palagay ninyo ang tumatak sa inyong mga isipan habang pinapanood ninyo ang video? Bakit kaya nagaganap ang mga ganitong pagbabago sa wika? Okay, isa kung bakit nagaganap ang ganitong pagbabago sa wika ay dahil sa paraan ng pagsasalita ng mga tao o ang tinatawag nating variety ng wika. Yun ang tatalakayin natin ngayong araw, tungkol sa variety ng wika. Pag sinabi nating variety, ito yung mga wika kung saan may kinalaman kadalasan sa estado ng buhay ng isang tao, kasarian, trabaho, sa ating mga pinag-aralan at saka sa ating mga paniniwala. Maging ang teritoryo, lugar, o hindi kaya ay espasyo ay may malaking epekto sa pagkakaroon ng tinatawag nating variety ng wika. Ipinangkat ito ni Robrico sa tatlo. Ang una ay ang dialekto, ang ikalawa ay ang sociolic, at ang ikatlo ay ang tinatawag nating rehistro ng wika. Tatalakayin natin una ay ang dialect. Kapag sinabi nating dialect, ito yung variasyon ng wika kung saan nakakalikha dulot ng dimensyong geographical. Ibig sabihin, ginagamit ito sa isang particular na lugar ng mga tao tulad ng lalawigan, rehiyon o bayan. Dito sa atin, wag na tayong lumayo. Dito sa atin, sa Negros Occidental, ang ating dialekto ay tinatawag na Hiligaynon. Tama. Maaaring gumamit ang mga tao ng wikang katulad ng sa iba, subalit naiiba ang ponto, tono o magkaiba ang bokabularyo. Tama. Dito sa atin sa Negros Occidental, kahit Hiligaynon, ang ating dialekto ay meron pa rin tayong naririnig na iba't ibang ponto o tono na kaiba sa bawat lugar. Okay. Ang ikalawang variety ng wika ay tinatawag nating sociolic. Ito naman ay variety ng wika kung saan nakabatay ito sa katayuan o antas panlipunan ng isang tao na gumagamit ng wika. Kapansin-pansin ang mga taong ito ay nagpapangkat-mangkat sa isang katangian tulad ng
kanilang kalagayang panlipunan, paniniwala, kasarian, edad, at iba pa. May pagkakaiba ang variety na nakapag-aral sa hindi. Diba? Iba yung variety ng wika ng mga matatanda kesa sa mga bata. Iba rin ang variety ng wika sa mga may kaya sa buhay at sa mga mahihirap. Iba rin ang variety ng wika ng babae at sa lalaki. Pati na rin sa mga bakla. Iba rin ang variety ng wika sa mga tendera natin sa palengke o mga tendero. Ibig sabihin, nagkakaiba ito base sa katayuang sosyal ng gumagamit ng wika. Okay. Nahahati ang variety sociolite sa wika ng mga beke o ang tinatawag natin sa Ingles na gay lingo. Okay? Halimbawa ng mga salita ang kadalasang ginagamit ng mga bakla ay Churchill. Ibig sabihin, pa-chill-chill lang. Indiana Jones, ibig sabihin, ininjan ka or hindi ka simipot. Julie Andrews, ibig sabihin, umuwi ng maaga. Eto, meron akong isang halimbawa ng ginagamit ng mga bakla. Imbay ang fez ni Secretarius dahil trulalo ang splok ni VP. Pero ang sona ng Pangulo, Tsaka ever sa Madam People dahil hindi trulalo. Ibig sabihin, hindi totoo ang sona na inihatid ng Pangulo sa atin. Okay. Yung ikalawa ay ang conustic. Nasa sociolic pa rin tayong variety ng wika. Pag sinabi nating conustic, ito ay pinaghalong Tagalog at Ingles. Halimbawa, let's make kain na. Wait lang, I'm calling Ana pa. Come on now, we're gonna make pila pa. It's so haba na naman for sure. I know, right? Sige, go ahead. Okay. Ikatlo ay ang tinatawag nating jejemon. Ang jejemon ay ang pinaghalong jejeje na paraan ng pagbaybay ng hehehe at ang salitang Hapon na Pokemon. Kadalasang nakabatay ito sa wikang Ingles at Filipino, subalit isinusulat itong may pinaghalo-halong numero, mga simbolo, at may kasamang malalaki at maliliit na titik. Kadalasan ang jejemon ay ginagamit ng mga henerasyon ngayon. Lalo na ninyong mga kabataan ngayon. Tingnan ninyo ang halimbawa. Hello po, musta na po kayo? Ako ito. I miss you. Kung napapansin niyo, merong kombinasyon ng numero, maliit at malaking titik, at kadalasan pinapahaba nito ang isang salita. Punta tayo sa ikatlong variety ng wika, ang rehistro. Nahahati ito sa dalawa, ang tinatawag na idiolit. Pag sinabi nating idiolit, ito ay ang pansariling paraan sa pagsasalita ng bawat tao. Ibig sabihin, bawat tao ay may sariling paraan ng pagsasalita. Lumulutang ang katangian at kakayahang natatangi ng taong nagsasalita sa variety ito. Kanya-kanya rin ang paraan o estilo sa paggamit ng wika kung saan komportableng magpahayag ang isang tao. Madalas nakikilala o napapabantog ang isang tao dahil sa natatangi niyang paraan sa pagsasalita o ang tinatawag na nating idiolit. Halimbawa, kay Mark Logan, ang idiolit ni Noli De Castro, magandang gabi bayan. Ang idiolit ni Mike Enriquez, hindi namin kayo tatantanan. Ang idiolit ni Chris Aquino, at ang idiolit ni Rupa May Quinto. Punta tayo sa isa pang nakapaloob sa rehistro. Ito yung tinatawag nating jargon. Pag sinabi nating jargon, ito yung mga natatanging bokabularyo ng particular na pangkat na nagpapakilala sa kanilang trabaho o gawain. Isang halimbawa dito ang abogado. Kadalasan nakikilala ang mga abogado sa kanilang jargon tulad ng exhibit, appeal, complainant, at iba pa. Ang ikatlo
ay ang tinatawag nating ethnologue. Nasa bahagi pa rin tayo ng rehistro ng variety ng wika. Pag sinabi nating ethnologue, ito yung wika mula sa mga ethnolinguistikong grupo. Nagmula ito sa salitang etniko at dialect. Pinaghalong salitang etniko at dialect kung saan nagtatala ito ng mga salitang nagiging bahagi ng pagkakakilanlan ng isang pangkat etniko. Halimbawa na dito ay ang bakul. Ang bakul ay tumutukoy sa gamit ng mga ibatan kapag sila ay nagsasaka or eto yung pantakip sa ulo kapag sila ay nagsasaka. Next, bulanon or full moon sa Ingles. Kalipay, kadalasan ginagamit ng mga hiligay noon. Sa Filipino, tinatawag itong kaligayahan. Sige. Alam kong nakuha nyo na yung tatlong variety ng wika. Ano nga ulit ang tatlong variety ng wika na inilahad ni Robrico? Dialect, sociolic, at rehistro ng wika. Alam kong nakuha na ninyo lahat yan, kaya ngayon ay pumunta na tayo sa inyong magiging pangkatang gawain. Sige, para sa pamantayan ng inyong pangkatang gawain, bibigyan kayo ng angkop na marka gamit ang rubrics para sa inyong gagawin. Mga batayan, nilalaman, kasanayan, presentasyon, at kooperasyon. 10, napakahusay. 9 hanggang 8, mahusay. 7, nalilinang. 6, nagsisimula pa lang. Magkakaroon tayo ng 3 pangkat. Para sa unang pangkat, isalin sa sariling dialekto, dahil yung dialekto nga natin ay hiligay nun, ang gagawin ninyo ay isasalin ninyo sa hiligay nun ang tula tungkol sa matematika. Ang pamagat ng tula ay ang katotohanan sa matematika na isinulat ni Marian de la Cruz. Nasa mga folders, pakibuksan na lamang po. Para naman sa ikalawang pangkat, iaarte ninyo ang komentaryo tungkol sa kulturang Pilipino gamit ang sociolic ng mga bakla or ang tinatawag nating gay lingo at conustic. Nasa mga folders din ninyo ang komentaryo sa kulturang Pilipinas na isinulat ni Jolia Atiga. At para na rin sa ikatlong pangkat, ang pagiging pangnuto ninyo ay gamit ang idiolik ni Noli de Castro, kung paano siya magsalita, ni Gas Abelgas at Chris Aquino, ay ibabalita ninyo ang makabagong imbensyong Pilipino sa agham at teknolohiya. Ito ay pinamagatang bagong imbensyong angkop sa climate change. Nagkakaintindihan ba tayong lahat? Bibigyan ko lamang kayo ng 10 minuto para sa gagawin ninyong pangkatang gawain. Pagkatapos ay pwede nyo nang ipresenta ang inyong ginawang gawain. Pagbubuod ng ating talakayan, paano ninyo tatanggapin sa inyong mga sarili ang sinasabing pagbabago ng wika? Okay, tama. Dahil na sa sinasabing buhay ang wika, kaya patuloy itong nagbabago sa bawat henerasyon. Kaya nasa pagtanggap na lamang natin itong mga Pilipino kung paano natin tatanggapin at isasabuhay ang mga wika na umuusbong sa ngayong henerasyon, tulad nga ng mga wika ng mga bakla, yung Jejemon, yung Conustic, at iba pang tinalakay natin kanina. Meron ako ditong isang isinulat ng isang sikat na vlogger na ang pamagat ay What if Konyo lahat ng people here in Pinas? Pakibasa ninyong lahat.
kaya kung ganito tayo magsalita? Paano kung you speak lahat tayo magsalita? Minsan, tama, hindi natin maiintindihan minsan ang sinasabi ng isang individual dahil Taglish. Ibig sabihin, you speak or pinaghalong Tagalog at English. Minsan, parang social yung pagtingin sa atin dahil nga sa you speak na tinatawag. Ikalawa, gaano kahalaga ang tamang paggamit ng wika sa ating lipunan? Mahalaga ba? Oo, napakahalaga ng tamang paggamit ng ating wika sa ating lipunan dahil dito tayo magkakaintindihan. Kung hindi tama ang paggamit ng wika ay hindi ito maiintindihan ng bawat isa sa atin. Kaya napakahalaga na gamitin ito sa tama. Para sa inyong pagtataya ngayong araw, puna ng kahon ng mga halimbawang nagmula sa inyong sariling kaalaman, pananaw at karanasan. Kung napapansin niyo, ito yung naging layunin natin kanina bago tayo nagsimula ng ating talakayan. Sa unang kahon, puna ng kahon ng isang pangungusap na sinasabi ng isang konyo o sosyal. Sa ikalawang kahon, puna ng kahon ng isang pangungusap na nakasulat sa judgment. At sa ikatlong kahon, puna ninyo ang kahon ng limang jargon ng trabahong ninanais mo maging balang araw. At para sa inyong taktang aralin, hahatiin ko kayo sa 5 pangkat. Maglista kayo ng mga halimbawang salita o pangungusap na kakakitaan ng mga variety ng wika. 4 na salita o pangungusap sa bawat variety ng wika ang minimum. Mula sa inyong mga nalistang mga salita ay gagawa kayo ng isang awit o liriko na may malayang tema. Pipili lamang ang pangkat ng isang napapanahong awitin na paglalapatan ninyo ng inyong lirikong nalikha. At ipopost ninyo ito sa inyong Facebook account. Tapos na ang ating talakayan. Maraming salamat sa pakikinig at naway bigyan kayo ng isang magandang araw.